wow, welcome development yan, ha? At sa 2 hanggang 4 na. So sa mga ating mga nag-aspirants, diba? Mga player, dahil number 1 sports sa atin itong itong basketball. Dami, kaliwat kanan na tournaments, di ba? Magandang magandang pangyayari to na kung saan mabibigyan sila ng pagkakataon, di ba? Na makakyat. Diba? Pero may dream ng isang player yan, pag Filipino player ka, dream may PBA, yung pinakatugatog ng tagumpay sa paglalaro sa larangan ng basketball. No? Pero tatanong ko, ang akin lang iniisip, yung bago yung during the pandemic, no? Hanggang sa nahirapan lang, meron 3 gustong magbenta ng franchise dati. nakuha na nga isa Alaska. Kumbaga, umiiyak umiiyak din sa laki ng gastusin dyan. Okay? Pag pumasok ka dyan, kailangan bilyonaryo ka. Okay? Kasi iba pag nasa sa PBA ka. So, maganda yung development, pero siyempre, sa akin, kumbaga sa isang bahay, yan ay PBA, isang bahay, linisin mo muna yung bahay mo bago ka mag-imbita ng mag-imbita ng papasok sa bahay mo. For example, salary cap. Di ba? Okay. Sino maniniwala na may nagsabi sa akin na yung salary cap 420, okay, yun. Pero may mga iba, they go beyond. May nagsabi sa akin. Di ba? Totoo yan, pare. Totoo yan. Ngayon, kung mag-iimbita ka ng ganun at mayroon ganun kalakaran, kawawa naman si sasali, di ba? Biglang malalaman niya, akala ko ba, kasi ibibigay mo yung pinaka-bylaws ito pong salary cap, all of us atin, alam naman nila na may ganito. Di ba? Ganun. Pangalawa, okay? Kung sasali ka, isa ka sa mga independent na sasali, you're up against the 2 big companies na dyan, may karaming teams. So parang, pagdating mo, baka bubugbugin lang ako nung magkakapatid na to, tatlong team na to. Kasi nag-iisa lang ako, di ba? So, super team yun. Tapos meron pa silang, aside from the mga teams, meron pa silang mga kaibigan sa labas na ibang teams na nagiging, sabi nga nung aking bubit, na nagiging conduit nila pagdating sa mga trade. Okay? Minsan nabanggit ng ating coach na ginagalang, si Coach Yen. Isang maganda sana na preparation dyan, yung dating the defunct PDL na kung saan naging commissioner siya, si Coach Yen. Nakikita na raw din before yung mga the likes of Blackwater, yung Blue patawag sa kanilang kinekerin si Tanduay na umakyat din, si Harbor Center na naging Northport, si Wellcoat na naging Raynor Shine, si NLEX, okay, ganun din. So dito, nakikita nila paano mag-handle na ng team. Okay? Yung PBL. Okay? Ito yon, ganito yon. Eventually, naka-prepare na sila na umakyat. Kasi dito sa mababang ito, nakita na nila preparation. Paano yan. Especially pagdating sa finances. Di ba? Especially lalo na yung mga paano yung tamang pagpapatakbo ng isang team. So yun ang isang maganda kasi at least alam na nila sa baba kung paano pag-akit sa taas. Isa pag ganito nag-imbita ka lang ng isang team, new franchise to, wala naman binibenta, magugulat ito sa current situation natin. Okay? At isa pang nakikita ko pare, kailangan bagong ibitahin, i-balance mo na muna lahat ng teams. Kasi baka mapunta yan sa nangyaring mga sumali sa expansion. Like for example, si Blackwater, si Terra Firma, si Kia, di ba? Hanggang ngayon, nasa baba sila Di ba? Hindi na babalanse yung team Pwede bang, ang suggestion ko nga yan, pare, ibalik yung pag maganyan, may expansion, ibalik yung Protect 8 para mabalanse. May mga bagong sasaling Protect 8 kayo. Yung mga natitira, yung mga bago na sasali. Para naman medyo basiya naman sila. Di ba? Na pasasali kami, medyo competitive yung team. Isa pang napapansin ko kasi parang ngayon, okay? Yung ano ba ang pinaka purpose ng isang team na sumasali?
Ito ba'y para maging competitive, mag-compete, or habol lang nila yung commercial value? Kasi alam mo, are itong Terra Firma and Blackwater, may mga tournament, may mga taon naman na medyo may maganda nilalaro yan. Pero bakit hindi nasusustain? Kasi after na medyo gumanda yung laro, may magandang din, na-trade Di ba? Bababa na naman sila. O, di ba? Bakit ganun? Ano bang gusto nyo? Mag-compete? O commercial value na talagang di ba para yun lang ang hinahabol ninyo, di ba? So dapat malaman na rin natin sa ibang matin kung what's the purpose of joining. Okay? Kasi masarap talaga maglaro sa PBA, pero dapat siyempre ayusin mo na yun. Kung hindi, yung sasaling iba diyan nagparami ka lang ng team. Well, maganda ko sa papakinggan, pero yung quality, yung pagiging balance ng bawat team, hindi mo naman nami-meet. Di ba? At pag hindi mo nami-meet yun na ganyan, magkakaroon na naman ng problema in the future. Pag tagal-tagal niyan, baka mamaya may magbenta na naman yan, umayaw na naman dyan. So yun lang, welcome development sa akin yan, pero ayusin muna yung loob. Okay? Yung pamamahay. Diba? Kunyari, kumakain ka sa lamesa, biglang mag-iimbita ka, ayusin mo muna yung kalat sa lamesa bago ka mag-imbita ng somebody to have a dinner with you. Diba? Hindi pwedeng yung ganun. Kung hindi, wala rin mangyayari yan. Meron daw sinasabi mga sasali, and I hope at matulog na matunog yung SM daw. I hope na magtuloy-tuloy. Pero siyempre, si SM, knowing SM is a giant corporation. Talagang hindi naman papayag na nasa ilalim sila. Di ba? Hindi uubre yun. Di ba? So dapat magkaroon ng bagong ruling dyan, para maibalanse ang lahat ng teams. Well, Pocha, pare, talagang ang gandang nito.